May mga tao na kayang mag-open up ng problema sa iba nang walang hesitation. May iba naman na mas pinipili na itago na lang ang problema para di masabihan ng ang drama mo naman or simple hindi makaistorbo sa buhay ng may buhay. Pero, may mga tao na nakakapagsabi lang ng problema kapag hindi alam ng pinagkwekwentuhan kung sino ang nagkakwento. What's wrong with me? Of all the people in the world, feeling ko, ako na yatang pinaka-pinagpala ng sobra-sobrang kamalasan. Pa naman akong tao kung di nga lang mukhang hayop. In short, di ako maganda. Wala rin akong talent. You might think I am smart like your cliche love story sa drama pero hindi rin. Sabayan mo pa ng napaka-epic kong kapalpakan sa school na naging rason kung bakit iniiwasan ako ngayon ng mga kaibigan ko at pinagtatawanan ng lahat sa school. Ikaw ba naman ang mahuling nagsisingin dance sa isang classroom mag-isa tapos videohan at i-post sa Facebook kung di ka mag-trending? Lalo na't di ko talent ang sumayaw at kumanta. Samahan mo pa ng mukha kung hindi mo ma-explain kung tao o hayop yung nakikita mo. Talagang ti-trending yung video. Daig ko pa siguro ang nung ako'y bata pa. Visit kayo papasok ko na sa Facebook. Simula nun, nag-iba na ang mundo ko. Okay naman na ako Sanay na ako until Francis came. It started when our teacher divided us into a group. Everybody chose a partner and of course, wala akong partner. Dapat pa ba akong ma-surprise? Tapos may guy na dumating. Transfer yata siya. He came in late and of course, wala siyang partner kaya wala siyang choice but makipag-partner sa akin. At doon nagsimula ang lahat. We became close, sabay na kami kumakain sa school, magkasama sa pagtambay, nagpaplanong kumimik, sabay kumakain ng street foods, at pagkatapos ng isang mahabang araw na tawanan, drama at mahabang usapan, hinahatid niya ako sa bahay kasi baka daw ako ma-rape. Diyos ko naman, sino ba naman magtatangkang mang-rape sa akin? Halos araw-araw ganun kami. At dahil nga gwapo, marami din na nang kakagusto sa kanya. In short, mas dumami pa yung mga nangangaway sa akin sa school. Kinabog ko na ata pati artista sa dami kong bashers. Pero syempre, ipinagtatanggol niya ako. Eto naman si Gaga, kilig na kilig. Ay, ganun pala ang feeling maging special. Pero, special nga ba? Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Basta isang araw, nag-iba na ang dati mala-love team namin na banding. Namulat na lang ako na isang araw, wala na akong nakitang trace niya sa school. Last ko siyang nakita when the semester ended. I thought na baka hindi lang talaga kami nagkakasalubong dahil sa lawak ng campus. Pero bakit hindi man lang siya tumawag? Ni text or chat man lang sa FB wala. For several weeks, I've waited for him na magparamdam. A week passed, nasundan pa, at nasundan hanggang isang araw finally nakita ko na siya.
Nakita ko na siya na tumatawa, masayang masaya kasama yung bago niyang barkada at may ka-holding hands na isang magandang dalaga. Baliktad na baliktad sa kung ano man ang meron ako. Makinis, maganda, mapungay ang mga mata, lahat na yata nang wala kung meron siya. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Ganun pala yung feeling na naloko ka. Nang magsialisa na sila, nilapitan ko siya. Francis! Iya, busy ako, please. Anong nagawa kong mali? Why are you acting like this na parang walang nangyari sa atin? Wait, nangyari sa atin? Wait, walang nangyari sa atin, okay? Don't you come running at me because people might hear and misunderstand. Misunderstand what? Napapatol ako sa'yo? I mean, come on. Don't go that far, Iya. Nakig-friends lang ako sa'yo because of the school project. Please, don't go that far kasi hindi yan mangyayari at never yan mangyayari. I'm sorry. That was his last words. Never mangyayari yun. Huwag daw ako clingy as if girlfriend ako kasi hindi. At hindi mangyayari yun. Never mangyayari yun. Never. Ang sakit. Ang sakit palang umasa. Ang sakit. Ang sakit palang maging asumera. Pero kasalanan ko bang nag-assume ako? Those were his last words na hindi ko makakalimutan. What's wrong with me? Ako ba si Adolf Hitler sa past life ko to punish me like this?